Ayun, okay. KGX, kumusta tayong lahat? At hindi tayo sa hotel kasi ano tayo ngayon, no? Kumbaga, cancel yung flight natin kahapon. Kaya ito, dito tayo sa hotel ngayon, no? Titingnan natin. Ito yung accommodation ni Cebu Pacific. So, 2 days pa ako dito. Bukas pa yung flight natin. So, wala tayong ibang gagawin kundi pahinga muna. 'Di ba? Wala akong laptop. Yun pa. Bakit hindi ko nadala yung laptop ko, no? Okay. So, bumagsak yung market kahapon. Bakit ba bumagsak yung market kahapon? Kasi nagkainitan si President Donald Trump at si Elon Musk, no? So, number one, dati silang magkaibigan. Ngayon, nagbabangayan sa social media or nag-aaway social media. Dahil, una, si Elon Musk, kumbaga parang kinwestiyon niya yung plano ni President Donald Trump, no? Nabawasan yung pondo para doon sa, parang environment or doon sa mga electric cars, no? Tulad ng Tesla. Siyempre, Elon Musk yun, di ba? So, dahil nga, magagalit siya kasi una, sinuportahan niya si Trump pero may ganung plano pala si President Donald Trump. Ngayon, nagalit si Trump, no? At sinabing baka alisin niya yung kontrata ng gobyerno doon sa kumpanya ni Elon Musk. O, yun. Lalo siya magagalit talaga si Elon Musk doon. Tapos, ano bang sabi ni Elon Musk? Ang sabi ni Elon Musk, no? Hindi mananalo si President Donald Trump kung hindi siya tumulong, sabi niya. Tapos nagbabala pa si Musk na baka magkaroon ng malaking recession, baka bumagsak yung ekonomiya, no? Dahil doon sa plano ni President Donald Trump. Yung sabi niya. Tapos ito syempre magagalit dito si President Donald Trump. Sinabi niya dito na mas okay pa daw maging president si J.D. Vance, no? Yung vice president na si J.D. Vance, no? Siyempre, magagalit si President Donald Trump doon, no? So, yun siya. Kaya, ang resulta, nung bangayan nila, bumagsak ang presyo ng Tesla stocks, no? Tapos, bumagsak yung presyo ng, nabawasan halos ng 2 trillion pesos yung, siyempre, yaman, no? Ni Elon Musk, no? Tapos, nagkaroon ng isolation. So, nagkampi-kampi yung mga tech owner, tsaka yung mga politika. So, ganun yung mga nangyari. Tapos, syempre, kung titingnan natin, pagdating sa market, ang laki ng epekto. Diba? BTC bumaba ng 3% sa loob ng 24 hours. Ayan, nakikita ko ngayon, nasa charting ako ngayon. Diba? Daming nag-result pa nga yan ng $300 million na liquidation doon sa mga nakaposition ng long position. Diba? Ako kasi medyo hindi ako nag-trade, no? Na nag-cut loss ako sa Sol kahapon. Pero ngayon, hindi naman ako nag-trade. Tapos sa ETH, ganun din, 6.6%. Ang binagsak nito. Tapos 260 million ang na-liquidate dun sa position. Diba? Dogecoin, ang laki ng binagsak, 7.9%. No? Ayan, kasi syempre, Elon Musk coin to automatic, babagsak din to. Tapos si Trump coin, tinitingnan ko ngayon, 10.8%. Pinakamalaki ang binaba ni Trump coin. No? So, hindi ko alam kung ano mangyayari sa market, pero ito yung isa sa paborito ko, no? Kasi bakit paborito ko to? You know me, no? Pagdating sa DCA. Talagang paborito natin to. Gustong-gusto ko nito, no? Gustong-gusto ko nag-DCA ako. Bumibili ako ng habang bumababa yung token natin, mga kapatid. Ako, tinitingnan ko ngayon si BTC. Kung mapapansin nyo. Ayan. Yung ginawa nating guhit nung nakaraan, no? Kung balikan niyo yung video na yun, nakuha na niya yun. No? So, tendency, may plano to. Tinitingnan ko ngayon sa daily time frame. May plano to na kunin 98, tapos 95. Yan yung nakikita ko ngayon. 98 and 95. No? So, pag dumating dyan sa BTC, start na ako ng buying position. Okay? So, Ethereum din. So, inihintay natin. Baka mag-drop si Ethereum. Diba? Ang ganda ng DCA natin kay Ethereum. Pinakita natin yan. And then ngayon, syempre, di-DCA tayo ulit. Okay? Saludo sa inyong lahat kay GX, ha? At alam nyo na, no? Sa mga gustong mag-crypto, no? Aralin nyo lang. Kasi may SEC ngayon, diba? So, ang pinapayagan lang ng SEC is yung mga may license, diba? So, yun. Nandoon sa ilalim natin yung comment, link natin sa ginagamit natin platform. Okay? Saludo sa inyong lahat.